Nakita po yung tubig ko sa baga, 821 ml po yung taas niya. Nanghina po yung loob ko nun. Kasi sabi po ng doktor sa akin, ma'am, kailangan mo sa ospital. Ako po si Maria Victoria Mables, 39 years old, nakatira sa San Dionisio, Parañaque City. Pagpasok na itong taon na January 2023, January 7 po, nagkasakit po ako. Tumagay siya po ng January 14. Una po, minumuna po ako ng paracetamol. Hindi pa rin po nawala yung lagnat ko, tas nagkatrangkaso na po ako. Masakit po talaga yung dito ko sa tagiliran. Hindi po ako masyadong nakakapagtrabaho dun sa pinapasukan ko po. May times po na hindi po ako nakakapasok kasi nasa bahay po ako nakahiga. Kaya doon na po ako nag-decide na magpa-check up po. Kasi hindi ko na po kaya. Hindi na po ako nakakatulog. Ilang araw, ilang gabi na po. Yung afternoon po na sabi ng doktor, kung kailangan ipagawa mo yung x-ray mo, nakuha ko na po yung resulta. Pinabasa ko na po dun sa doktor na nag-check up sa akin. Ayun nga po daw, may tubig po ko sa baga. Binigyan po nila ako ng antibiotic. Ininom po naman po yun, pero parang hindi po nawawala yung trangkaso ko. Masakit pa rin po yung tagiliran ko. Bumalik po ako ulit dun sa clinic na pinag-check-upan ko po. Nakita po yung tubig ko sa baga, 821 ml po yung taas niya. Nanghina po yung loob ko nun. Kasi sabi po ng doktor sa akin, ma'am, kailangan mo sa ospital. Kasi hindi ko na po kaya yan, sabi ganun sa akin. Yung tubig po daw sa baga, ang cause po daw nun yung may pneumonia, may sakit sa puso. Kinonfine ako isang araw. Nilagyan po ako ng dextrose. Yun, antibiotic ulit po. Tapos nakita sa ultrasound, 825 ml naman. Natakot po ako kasi biglang tumaas na naman po yung tubig sa baga. Sabi ng doktor, baka may infeksyon ka sa katawan, kaya hindi umaano yung bumababa yung tubig mo sa baga mo. Tapos sabi, another ka na naman, laboratories. Nagpa-x-ray po ako. Lumabas na po yung result. Then pumunta po ako sa doktor. Binasa niya po yung x-ray ko na may pneumonia po ako. Nalungkot po ako na, tapos naiyak ako. Napanghihinaan na po ako ng loob kasi yung mga sakit na sinabi sa akin ng doktor, parang naano po sa akin. Na-stress na po ako, hindi na po ako nakakatulog. Yun po, sinabi ko po sa kapatid ko, kuya ko sa hipag ko po, nalungkot din po sila kasi kasama ko po sila sa bahay. May 2023 po, nag-scroll po ako sa cellphone kasi naghahanap po ako ng alternative na herbal na makakagamot sa sakit ko po. Dumaan po sa newsfeed ko po si Salveyo. Panay po testimonial po ng mga bili at nakasubok ng Salveyo Bardigras. Sabi ko sa kapatid ko na, ang subukan ko kaya si Salveyo Bardigras. Sabi niya, sige, subukan mo. Baka mamaya dyan mawala yung mga nararamdaman mo. O, nag-message po ako sa FB Messenger po ng Salveyo. After 2 days po, dumating na po yung Salveyo. Trial pack lang muna po yung in-order ko. Yung pagtipla ko po ng Salveyo barley grass po, sports cook po, sinunod ko po yung nasa instruction niya. Tapos umaga po, inom ako. Pagtanghali, inom din ako. Tapos paggabi, inom din po ako. Sinubukan ko po talaga kung epektibo. After 5 days ko po na umiinom nun, yung pneumonia po, nabawasan na po yung iniinda kong sakit po na nararamdaman ko po sa sarili ko. Sumigla na po ako, bumabalik na po yung pagkasigla ko sa pagkain. Yung ihi ko po, malakas, saka tuloy-tuloy po, saka malinaw po siya. Yung nararamdaman ko dito sa tagiliran ko po, nawala na po. Tapos nakakapagtrabaho na po ako ng maayos, nakakapaglinis na po kami dun sa pinaglilinisan namin condo unit ko na. Hindi po ako napapagod. Natuwa po ako kasi yung mga nararamdaman ko po sa katawan ko na iniinda ko ay nawala po siya. Napalitan po siya ng ganda ng pakiramdam ko. Ang laki po ng ginhawa nung uminom ako ng Salveyo barley grass para sa akin. Wow. Ako po si Maria Victoria Mables at ito po ang aking kwentong Salveyo.